So, today, parang pag-uusapan muna natin kung ano yung experiences na naranasan natin. Experience na naranasan. So, ulit. So, today, pag-uusapan lang natin yung parang naging experience natin during public speaking, during delivering yung speeches natin no this college, di ba? Since especially you, medyo mahirap kasi nahihirapan ka mag-speech harap kasi hindi ka naman sanay. So, for you, parang paano yung na-experience mo nung nagde-deliver ka ng speech mo sa harap or nagre-report ka or whatever, ganyan? Ako naman, isi-share ko sa inyo yung experience ko back then nung senior high school ako, which is, yung teacher namin, may pinapagawa siya sa amin na individual reporting. Kasi di ba reporting, minsan solo, individual. Individual nga yung pinagawa. Then, syempre ako, hindi ko naman talaga totally prefer yung syempre individual Hindi ko siya totally prefer. And yung ginawa ko is, nagbasa ako kung ano yung topic ko dun sa pag-report ko, gano'n. Then, nung time na magre-report na ako sa harap, bigla akong kumbaga na-stop ball, na-freeze ako sa kinatatayuan ko kasi syempre, bigla nawalan ako ng na-blanco yung utak ko, nawala lahat ng mga pinractice ko, ganun, sa pagre-report ko. Kasi ikaw, hindi mo naman pwedeng sabihin, ang sinabi ko pala, hindi sa ibang araw na lang kasi nahihiya ako. Ngayon yan, nung nag-college na ako ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin mo sa prof mo na sa ibang araw na lang, ganun. Kung ano yung araw na magpe-present ka, yun na yun. Yun na yung araw na talagang ipe-present mo. Kaya, ganun, nakaka-pressure pero kailangan kasi Diba? college life na, diba? Ganun na yung buhay sa college. Talagang hindi mo na siya pwedeng pakiusapan kasi ikaw na mismo yung gagawa ng sarili mong grade, ganun. And doon ko na-overcome ko naman yung fear ko sa pagdating sa public speaking, pagdi-deliver ko ng speech ko sa harap. Ginagawa ko is nagpapatawa na lang ako sa harap, ganun. Para ma-lessen lang yung nervousness mo. Para hindi mapakita na kinakabahan ka talaga. Ganun. Ganun yung experience ko. Ikaw? Nung unang nag-deliver ako ng speech sa maraming tao, syempre kakabahan ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, pero kailangan gawin mo rin siya ng mahusay. At saka nung una kong ginawa yung pagdi-deliver ng speech sa maraming tao, talagang kabado ako, hindi ko alam yung gagawin. The way na tatawagin ka, yung pangalan mo pa lang na magiging unang-una na magsasalita sa buong class na sobrang dami na sa'yo lang nakatingin, talagang kakabahan ka. Pero the way naman na i-deliver ko yung speech ko is, syempre, mauutal ka, hindi mo alam. Ganun naman talaga siguro pag hindi mo pa alam. Pero habang tumatagal, parang medyo nakukuha mo na, parang ganon. Syempre, Na-reach mo na yung flow. oo, na-reach mo. Oo. Tsaka, pag nakikita mo naman, nakikinig yung mga audience mo, parang, yung nakatutok lang siya sa'yo, yung parang meron silang effort na makinig. So parang tumataas yung kumpiyansa mo. tumataas yung confiance mo na tuloy-tuloy ko lang, tapos parang mawawala yung kaba ko, ganun lang. Tapos kapag may nakalimutan ka sa speech, pwede ka naman mag-impromptu kung alam mo na rin yung flow ng ganun. speech. Ganun, diba? Tsaka na-overcome ko yung takot ko sa pag-deliver ng speech is yung mga kaibigan ko nakasupport lang sa akin na parang sinasabihan nila ako na kaya mo yan, huwag kang unang kakabahan. Tsaka yun sila talaga yung unang supporter mo. Tsaka parang malilesen yung kaba mo. Ganon. Ikaw, nung nag-deliver ka ng speech, Kasi yung... di ba, may tinatawag, tapos kailangan mo kailangan yung volunteer. Hindi mo alam kung ikaw na ba or kakabahan ka, parang ganon. Napausog na siya ng sobra. Harap ka naman ng onte. For me, during that day, public speaking subject. Hirap siya, oo. So before tayo mag-start sa public speaking, so kailangan muna natin gumawa sa sarili natin speech. So, siyempre sa atin, meron tayong different personality, different perspective na gusto natin sabihin in front. Pero siyempre, doesn't mean na alam mo yung speech na gusto mong sasabihin.
forward, oo. Oo. Kahit alam natin nakakakaba, so ikaw lang natin, i-continue lang natin. Kasi by that, by that is ma-overcome din naman natin na ito. Kung yung sarili mo is tinutulungan mo. So, for me, nung ako nag-speech ako, syempre, yung pa rin yung talagang stage 5 yung pasok. Yung kaba. Pero, alam ko sa sarili ko na kailangan ko siyang i-speech in a good way, ganyan. So ako, kumbaga, hindi ako nawala ng pag-asa na hindi ko sasabihin lahat ng speech ko. Bagkus, sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to and ma-overcome ko lahat ng speech ko. And ang mahalaga dito is makuha ng attention ng iba, yung attention na gusto mong sabihin. Also, yung attention mo is dapat nakuha rin ng attention ng iba. So, ganun siya. So, di ba narinig ko parang impromptu speech yung ginawa mong speech? When it comes naman sa impromptu, I know na mas for me lang na mas Very prepared. risky. Very risky. Pero mas prepared ko yung impromptu compare sa gumawa ng speech sa phone or sa paper. Kasi Yes. for me, kapag sa impromptu ka kasi mas nagpo-focus dito yung yung sa mind mo. Mas meron kang mas priority mo yung sarili mo na gumawa, hindi yung susulat ka pa ganyan. Kasi kapag nagsusulat tayo ganyan sa paper natin or sa cellphone, syempre doon tayo, maraming distraction na, like for example, nag-speech ka sa cellphone mo, tapos may mga nagpa-pop up na sa messenger mo, then syempre nun, mawawala na Wala yung focus. distract ka na. So, hindi mo na alam kung i-start mo ba yung speech mo or kung itutuloy mo na yan. Kasi kapag ganon is nawawala tayo sa focus natin. Kaya kapag magsasalita tayo sa harap, makakalimutan natin. Kasi na-distract tayo, nag-distract sa atin. So mas for me, mas nag-focus ako sa impromptu speech kasi mas nalilesen natin yung challenges talaga yung sa when it comes sa pag-speech natin. So I prefer impromptu kasi mas it helps me to talaga to Mas prefer mo ang impromptu. speech talaga yung pinaka buo speech mo na hindi ka na-distract ganun ganyan. So yun, mas prefer ko yung impromptu speech kasi yun nakakatulong sa akin para i-overcome yung gusto kong sabihin sa harap. So, parang hindi ka ba nahirapan kasi hindi ka na gumawa ng outline mo at nag-impromptu ka agad? For me, nahirapan din syempre kasi ang dami pupasok sa isipan ko na topic na gusto kong i-speech. Oo. Pero mas nag-focus talaga ako sa gusto ko talaga na i-speech. Ang i-speech ko about doon sa life natin nung mga bata tayo na nakaka-face tayo ng maraming problema kung hanggang sa pagtanda natin na we all know naman na maraming problema na papasok sa atin. Pero alam naman natin na kaya natin i-overcome lahat ito. So by the help of our own self din talaga. So yun, kailangan natin maging matatag sa sarili natin. Dapat meron tayong pakikisama sa sarili natin. And dapat kailangan din natin itatap sa isipan natin yung mga mahalagang mga importanteng gawain na kailangan natin gawin. So yun. So, mostly sa atin, no, nakaramdam parang nervousness while doing the speech in front. Lahat naman Oo, kasi pero iba-iba tayo na experience, pero yung parang pakiramdam natin, same naman, pero the way we cope with in the situation is iba-iba. So, that what makes it like parang doon na natin nagawa yung parang yung controlled nervousness natin, di ba? Parang na-control, hindi natin pinakita na kinakabahan tayo kasi, di ba, we're focused on the audiences and, di ba, on paano natin ma-deliver yung speech. Also, may time nun, di ba? Time limit para matapos mo yung speeches mo. So, yung parang, ano yung naging lesson sa inyo yung speech? Parang, ano yung, sa susunod na speech nyo, parang tingin nyo, ano yung parang nakuha yung lesson during that? Yung lesson na nakuha ko that nag-deliver ako ng speech is dapat talaga paghahandaan mo siya. Parang huwag mo siyang babaliwalain or sabihin na nating speech lang yun. Pero hindi lang siya speech. Kasi kailangan mo siyang paghandaan. Lalo na maraming nakatingin na tao sa'yo. Lalo na nakapokus lahat sila sa'yo. Yung paano mo siya, the way mo siya i-deliver. Kaya dapat paghandaan mo lang siya. Yun lang yung parang nakuha kong lesson that nag-deliver ako ng speech. So ako naman, ang naging lesson ko doon is dapat
mas nagpo-focus tayo sa speech na gusto natin sabihin in front. Kasi dapat mas pinag-aaralan natin yung para kapag nasa harap na tayo, mas alam natin yung sasabihin natin. And although na ano tayo, mauutal tayo, pero alam natin sa sarili natin, alam natin yung sasabihin natin in front. So kailangan natin aralin, isa puso, and always keep in mind din talaga yung mga words na sasabihin natin. And ang mahalaga, yung topic na gusto mong sabihin, dapat kabisado mo na ito, and dapat alam mo na yung sasabihin mo from the start hanggang sa dulo. So kailangan mo yung naging lesson ko, dapat maging ano talaga tayo sa sarili natin. Kumbaga, tulungan natin sa sarili natin na aralin talaga yung gusto natin sabihin. So yun yung naging lesson. Ako naman yung naging lesson ko naman about sa pag-i-speech in front. Gaya ng sinabi niya, kailangan talaga prepare ka na. Hindi yung, kasi ako nung time na pag kasi merong speech sa natin, di ba? Pag may pinagawa yung prof natin, ako kasi, ang ginagawa ko is, umaga ako hindi pala dapat ganun. Kailangan, pag sinabi niya mag-i-speech ka sa ganitong araw, kailangan, yung araw na yun, mag-practice ka na. Para kapag mag-i-speech ka na sa harap, alam mo na yung sasabihin mo, prepare ka na. Ganun. So, ang lesson naman para sa akin, parang gusto kong dapat, a day before, dapat nakapagsimula ka na, dapat nagpa-practice ka na rin ng facial expressions mo sa salamin. Kasi doon mas na-enhance yung parang experience mo or paano mo siya i-deliver. Instead of like, papracticein mo lang kung kailan na yung speech, di ba? Pangit naman kung gano'n. At saka yung doon sa salamin, parang Oo. syempre para may kausap ka na eh. Nakikita mo na, parang may isip mo, ikaw lang naman eh, di ba? Parang napapractice mo na siya. So, thank you sa pag-share na experiences niyo. Thank you din. Thank you din. Thank you. So, sa susunod, pag-uusapan naman natin yung ibang bagay. Pero tungkol pa rin